Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Marcoleta, pinahiya, sobrang napahiya sa sinabi ni Lacson. Pinakita ng 500 million dawit si Marcoleta sa flood control. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Senador Ping Lacson nang nagsalita na tila hindi pa rin matanggap ni Senador Rodante Marcoleta na pinalitan siya ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Nalaman tuloy nag-allocate sa kanya si DPWH Secretary Catalina Cabral, si Senador Rodante Marcoleta ng 500 million kapalit daw ng kanyang kumpirmasyon bilang DPWH Secretary. Pero sa sulat na iniwan daw kay Lacson ni Cabral ay 1.5 billion daw ang original na hinihingi sa kanya ni Marcoleta pero napurnada kasi nga pinalitan siya ni Lacson sa pwesto kaya galit na galit sa kanya si Marcoleta. Kaya ayaw niyang pumirma sa partial report ni Lacson kasi nga masasama siya sa kulong, kakasuhan din siya ni Ping Lacson. Kaya ito sabay-sabay nating panoorin kung paano si Senador Rodante Marcoleta grabe pinahiya, sobrang napahiya sa sinabi ni Senador Ping Lacson. Pinakita ng 500 million dawit si Marcoleta sa flood control. Tara, panoorin natin to. Pero saan nagsimula ba na maging kontra fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kami 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session opened, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede naming ma-recruit para pag-open ng session, si SP Soto, yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na ba kayo ng sama ng loob niya? Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Okay. Sir, There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mav po. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So di ba there's this story, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, nabukulan sila I will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF Meaning, no, I'm not Okay. wag niyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan niyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi.
500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. So sir, may mga documents tungkol doon? Hindi, I'm not, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na-implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Diba? Sa halip na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions, matagal nang ginagawa. Yun na rin yung pork barrel eh. So, yun ang dapat ma-abolish. So, para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailangan magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. So sa mga CA members na nanghihingi ng project doon sa DPWH Secretary, mga kongresista lang po? Yun ang information. No? Also coming from them. Okay, Daniel, meron ka pa? Okay, Nympha. Sir, binanggit nyo kahapon at kanina rin, ipopursue ninyo yung tungkol sa mga allocables and may nag-gather kayong papers from DPWH. So, Meron. Pati kay dating Undersecretary Cabral. Kasi at that time, nung lumabas na yung parang na-involve na implicate si dating Undersecretary Cabral, she sent word, no? Nagkaroon ng feelers, overture, na gusto makipag-usap. So, nung una, lawyer niya lang muna nakausap namin. But as parang pareho nung kay Bernardo, yung unang usap namin, denial, aamin ng konti. So, galing na ako doon kay Yusek Bernardo na merong inamin pero bitin na bitin. Sabi ko sa lawyer, mag-usap muna kayo ni Yusek. Pag medyo buo na yung loob niya, to tell all, kasi back and forth yun eh. Yung kay Yusek Bernardo, inabot kami ng 4 na meetings before he finally caved in, so to speak, and tell the whole truth. Marami kaming bulahan muna bago umabot to sa, sige, lahat po sasabihin ko na. So, having that experience, ayoko na maulit yung kay Yusek Cabral kasi alam ko saan patungo eh. Kasi ganun din ang pinagsimula namin ni Undersecretary Bernardo. Ang unang diga niya nga sa akin, Senator, hindi kami magkakilala, first time kami nag-meet. Meron lang nag-mediate para nag-ano sa akin na gusto makipag-usap. Sabi ko, go ahead. Ang unang sinabi niya, ako, Senator, hindi ako nagmamalinis. Kasi siyempre, pag birthday ko, pag Christmas, nare-regaluhan ako ng 100 million. Di ba parang bigay, pero parang bitin. Kasi, can you imagine a birthday gift na 100 million cash? Mukhang that tells you something or that tells you a lot. Yung kay Yusek Cabral, halos ganun din ang umpisa. So sabi ko, kausapin mo ng mabuti at pagkabuo na yung loob niya, mag-usap tayo, isama mo siya. But unfortunately, hindi na kami umabot doon. Kasi nga, di ba? Opo. So sir, yung documents po pertaining to allocables ay Meron kami. opo, ano yun sir? Handwritten or Merong handwritten. Yung pinakita rin doon sa in-scroll, di ba? Na malinaw naman care of eh. If you were able to catch that, di ba? So yun po yung ititrace sir kung nabigyan yung pondo na yon at kung Hindi. ghost or Kung napagbigyan, obviously napagbigyan, care of na eh. Opo. Okay. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka merong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal. So sir, senators and congressmen po ito. Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang request eh. Kaya lang, di ba, nagkataon lang, ewan ko ba itong mga staff ko, bakit yung iba malabo, yung iba malinaw. So ito po yung ididig further. Ito yung we'll look into it further, na kung merong mali. Sabi ko nga, zero in. Kasi kung allocable per se, hindi naman illegal, hindi naman criminal kasi practice nga eh. And then sir, balikan ko lang po yung sa mastermind. Meron ho ba kaya nga talagang mastermind dun sa flood control scam o kanya-kanyang I lakad po think ito? bawat region or bawat district engineer, merong mastermind. Pero yung Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara,
Sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion. Kaya nga nakiusap siya, hanap po kami dyan sa karating probinsya, yung ibang mga DEOs, kasi baka ma-obvious na tayo na lumolobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon? So, ibig sabihin, sir, mastermind sa Walang bawat overall baluarte, overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, parasitic Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker, hanggang kay presidente, yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako, wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Siyempre, papatulang ko yung kung merong sense. Kung wala naman, ini-ignore ko na lang Ang dami nga mga sumusulat sa amin Nagre-report. Pero, makatotohanan ba? Is it worth our time, our effort? Kung hindi, but, we spend time verifying or validating. Kung wala namang silbi, ba't sasayang yung oras ng komite? Apo. And then, sir, isa na lang. Sir, yung tatlong kasamahan po ninyo, tatlong incumbent senators recommended for further investigation for possible cases. Hiningan po ba sila, sir, ng comment or are you encouraging them, giving them a chance para sumagot din, para sa possibility na mabago pa yung recommendation? Of course. Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba mas mainam yung ganon? Walang naging ganong request, sir, na from the three? Wala. Kasi kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Sir, Walang ganun so bukas pa rin po kayo and are you encouraging them? Definitely. You're encouraging them, sir. Yeah, gusto natin yung healthy discussion healthy deliberation. Para maliwanagin talaga natin, marinig natin lahat ng sides. Kasi sa amin, based lang doon sa nag-gather namin sa mga committee hearings. Okay na? Okay. Badet and then Marlon. Badet, ikaw. Balik po tayo kay Saldico. Sir, ano pong nakikita niyong kakulangan ng government sa pagkikipag-coordinate sa Interpol, kaya malaya pong nakaikot-ikot si Saldico sa iba't ibang bansa? Too late the hero. Masyadong delayed yung reaction. And again, I cannot understand why the Secretary of Justice would go there himself. 1 week or how many days later, after the discovery na si Saldico was apprehended by German authorities and turned over to the Czech Republic authorities. Dapat yon agad-agad, at first instance na na-discover, di ba dapat tinawagan natin yung embassy kagad doon? Alamin nyo kagad, nasaan, anong problema, kailan maiuwi. I think that's one parang shortcoming na nangyari rito. Pero hindi indication yun, sir, na hindi sila serious or sincere dun sa... I don't want to comment on that. But yun ang nakita kong shortcoming kasi why did it take that much time before they actually exert effort para alamin man lang kung nasan si Saldico. At saka yung Interpol, ang tagal na yung request na yan Dapat yan, kasi nakita ko doon yung bagong PCTC, ng transnational. Late na rin siya Kung noong sinabing si Saldico, apprehended nando sa Czech authorities, apprehended by German authorities, dapat lumipad na yung PCTC o nag-coordinate na sa Interpol. Kasi ng counterpart natin as far as the PNP. Sa NBI, may sarili rin silang parang relationship sa Interpol. Dapat day one,
pumunta na yung, o nag-inquire ng PCTC at nag-request na ng red notice. Bakit noon lang dumating sa presscon? Kita ko si Prestosa, General Prestosa. Late na rin eh. Mhm. Dapat yun ang pinalo up. Ako nga, nung inisyon ako ng warrant of arrest ni XPGMA, parang a few days, nasa red notice ako eh. Bilis. Kaya lang, di na ako nahuli. Mas mabilis. Mas mabilis sila sa akin. At least yung panahon na yun. Kaya na mabilisan na ganun. Kasi nandyan lang yung headquarters ng Interpol sa Lyon, sa France. Nandun eh. May Pilipino pa nga tayong nandun eh. Na nasa Interpol eh. Ano ba yung, even before he was apprehended, dapat meron na tayong coordination directly with the Interpol. Ito yung voluminous documents na kailangan namin si Saldico to answer for certain crimes. Ewan ko, why they did not do that. Ano? Sir, hindi naman kaya deliberately mabagal. Hindi ko alam, basta't mabagal. Hindi natin masabi kung deliberate, sir. Yes, sabi ko alam, basta't mabagal. Hindi natin alam kung deliberate o hindi. Okay. Okay ka na ba, Ded? Marlon and Merrimon. Sir, may binabanggit kayo kanina na tingin nyo masyado mababa yung kung ano yung ipinangako ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo Yeah. ibalik. Tingin nyo, sir, mga magkano dapat for you maging acceptable? Hindi ko ma-second guess kung ano yung amount mismo, pero yung as reported, kasi alam naman natin yung kung magkano yung pinangako nilang i-restitute. Ano? Yung 1 billion kay Bernardo, maliit yun. Yung 200 o 300 kay Alcantara, maliit yun. And should the DOJ set a deadline for them to Well, return the money? Alam mo, mahirap namang pangunahan natin kasi sila yung nag-negotiate. DOJ did their own due diligence. Baka yun ang findings nila. Sa akin, sarili ko lang yon, based on my, dealings with Bernardo and Alcantara. Particularly Yusek Bernardo. Basta sa akin lang, in my own judgment, I may be wrong, I may be correct. Sa tingin ko, maliit. Sir, last week, sir, na-interview si former Governor Chavit Singson and he was saying na tinuturo niya po kayo na alam nyo kung sino yung mastermind. I'm not Superman. Asa lang ako sa mga resource persons. Hindi ko alam kung sino mastermind. No? I think that's speculative. And then he was saying na kapag hindi siya inimbitahan ng Blue Ribbon, ibig sabihin may pinagtatakpan. Well, that's what his can you say? opinion. But I'm saying, wala. Open naman ako eh. Di ba lagi naman ako open? Pero mag-present ka na, huwag niyo sayangin yung oras ng komite. Kung meron kayong pinanghawakan, pwede kayo mag-attend. Look, we requested him to send or submit his draft affidavit. Yun lang ang request namin eh. Hindi Wala naman pa rin. nagsasubmit. Sir, Kasi ayoko na maulit yung kay Orly Gutesa na doon mismo sa hearing, kino-coach. Ang pangit ng pangitain eh. Mas maganda yung pulido, may hawak kaming o kung sino man ng draft affidavit para tukoy na yung tanungan. Hindi yung nawawala yung page. Tapos iko-coach. Di ba ang pangit sa public? Sir, the special panel of investigators po ng Ombudsman has already recommended the filing of plunder and other criminal charges against Saldico and then former Speaker Yeah. Martin Romualdez, identifying them as masterminds of this scam. Well, probably they have the evidence to, Yeah. to support their case. Ano? Pero it's up to them. And, Kasi hindi naman limited. Marami kami nasubmit sa Ombudsman. Katunayan, yung dalawang privilege speeches ko pa lang, pinauna ko na yung yung file. Binigay ko na sila eh. DOJ, Ombudsman, pinauna ko na doon. Hindi pa si Ombudsman Remulla, yung acting pa lang noon, yung dating Deputy for Visayas, siya yung si acting. Vargas. Yeah, he was here during the budget deliberations. So, dumaan sa office ko, sabi ko, kasi I learned from the AMLAC that they cannot initiate Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe.
Kaya tara, panoorin na ulit natin to. Leasing of assets and bank accounts until or unless merong formal complaint na nakapile at the very least. So sabi ko kay Acting Ombudsman Vargas, sabi ko, bibigyan namin kayo nito para at least maidakit nyo para meron na kayong ground to request AMLAC para mag-issue ng freeze order o mag-request sa CA ng freeze order. Ganun ang nangyari. So even noon pa, hindi ko rin alam yun eh. It was only during our, my conversation with the AMLAC, Executive Director Matthew, at the time, David, nasabi niya, sabi ko, ano ba yung requirement nyo para mahabol natin kasi naghahabol tayo rito. Kasi this is out in the open and baka maalis na yung mga assets. Sabi niya, at the very least, we need a formal complaint na nakadakit sa DOJ or sa Ombudsman. So knowing that, ako yung nag-initiate pa nga kay Acting Ombudsman Vargas, ito yung file, idakit nyo na complete. Sabi niya, bukas na bukas idadakit ko ito. At saka, isa daw po sa ginamit nila yung testimony ni Gutesa and then yung sinasabing 18 former Marine Sabi ko, personnel. that's our call. Ano? But That's our call. should this settle the concerns, questions regarding the credibility of those people? Well, sa akin, yung 18 Marines, ex-Marines, sinabi ko na ito, 805 billion pesos. Parang physically impossible na ma-deliver mo in such a short period of time. Competition nga, di ba, 5 years. Now, kung merong ibang competition o meron silang alam na iba at sinama nila yun, that's their call. Kasi after all, sila yung magdidetermine ng probable cause. Hindi naman yung Senate ang magdidetermine ng probable cause. Yung sa amin, recommendatory kami kung sino yung pwedeng mag-undergo ng preliminary investigation, kung sino yung pwedeng i-further investigation o i-fact finding, yun na sa amin. Hindi naman kami prosecutor eh. Mas alam nila yung trabaho ng prosecutor. Okay, before Merrimon, sir, ano yung possibility na bago mag-adjourn si NIJE, magkaroon ng another hearing ng Blue Ribbon Committee? Big possibility kasi nga sa ibang lugar Visayas, Mindanao, kung merong mga ma-discover doon na mga ghost pa rin o kaya substandard, we will pursue para lang may pakita natin na hindi lang limited sa Luzon yung ghost projects at saka yung substandard. Tapos yun nga, yung para makita natin na pati yung mga issue ng mga allocables na uuwi rin sa mga ghost at saka substandard. So sir, kahit wala pang enough signature yung partial report, pwede nang mag-resume ang session? Yes, we can. Depende sa, sabi ko nga, di ba? Once ay mailabas ko na rin to, kahit through a privilege speech, we can resume the hearings. Okay, Merrimon. Sir Merrimon Reyes from One News 1 PH po. Sir, yung sa partial committee report, balikan ko lang po. So, kulang pa po ng 2 signatures. Tapos nabanggit nyo, more likely meron from the minority na nagsabi sa majority na wag munang pumirma. Do you think ito po ba ay pwedeng magresulta to another Senate leadership shake-up? Meron po bang senador sa inyong lumapit na nagsabing, hindi mo na ako pipirma kasi baka natatakot akong magkagulo-gulo ulit yung liderato? Wala namang nagsabi ng ganon. Pero you could be right. Ano? Baka iba nag-aalanganin din. Baka magkaroon ng kanya-kanyang dahilan. Sabi ko nga, I also understand whatever reasons. Whatever reasons, kanila yon, unless proven otherwise, valid yung reason nila. Pero sir, kung mauwi po ba doon, do you think kayang kunin yung numbers para magka-changes against the Senate leadership? Well, sa akin, kung mangyari yon, di balik ako sa fifth floor. Sinabi ko na yung staff ko eh. Ready kayo mag-pack up, balik tayo sa fifth floor from sixth floor. Galing naman tayo talaga sa fifth floor. Siksikan ulit tayo doon. Sanay naman kami. Sanay minority, majority. Pareho naman sweldo eh. Ingmar and then Mean? O Mean before Ingmar? Sino ba? Actually, natanong na sir yung kung kailan po, meron na po bang possible date for the next Wala pa. We're still, consolidating lahat ng documents. Parang hindi na-cover sa first 8 hearings. I-pursue natin sa succeeding hearings. And yung allocables nga sir. So, Yeah, bali that's one issue. kung makakakuha na ng enough information about supposed irregular flood control projects sa Visayas at Mindanao, doon lang po magkaka-next hearing. Yeah.
hindi lang Visayas Mindanao, kung merong allocables na nauwi sa Ghost at saka sa substandard, we may resume the hearings. Okay, before Daniel and Nympha. Sir, napansin lang namin kahapon sa privilege speech nyo, hindi nyo binanggit yung names ng mga nirekomendan na isailalim sa preliminary investigation, although nasa slides. Yeah, napakahaba eh. Dahil niwasan nyo lang na Kasi tumagal. nung inoorasan namin, at least 45 minutes, magro-roll call pa ako doon. Sayang naman yung mga 10-15 minutes na guguguling ko. Pwede namang i-scroll. Bahala na kayo humabol. Magtrabaho naman kayo. Akala namin iniwasan ninyo na kahit paano mapahiya yung mga nandun. Hindi naman. Kasi kung ganun ang hindi ko i-scroll yun. Diba? Iano ko na lang, sabihin ko lang, there are some legislators, both from the Senate and the House. Gaganunin ko na lang. So, yun lang yun. Kasi mahaba, rin eh. Kakapagod. Hindi naman, nakakabawas ng boses eh. Nakakagaralgal din eh. Okay, Daniel and then Nympha. Sir, pwede po pa-elaborate lang yung sinabi niyo kahapon para maiwasan yung contractor. Ano po yung nakikita niyo ngayong solusyon? Kasi knowing na marami. Beneficial owner. Para hindi makapagtago under a corporate veil, ano? Kasi, siyempre, hindi sila yung nakalista as directors. Pero kung magpapasa tayo ng batas na being the beneficial owner, na alam naman na maililing sa kanya yung contractor, yung corporation ng contractor, pwede na silang habulin. Basta malink lang, sir. Basta ma-prove na actually, ikaw may-ari niya, nilagay mo lang sa kamag-anak mo, nilagay mo lang kung sinong dami mo. Yung ganun. Sir, sorry hindi ko alam kung gusto niyo sagutin to. Pero may patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo, yung tungkol daw sa sinabi, parang inahangaan daw niya kayo dati, and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Alam Inalagay nyo, kayo sa pedestal. nung nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag ini-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hanga ako dyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran eh, madalas. Sinabi ko na nga na until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon eh. But she refused to be interpellated. Yun ang medyo unusual, no? May she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang ma-interpellate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpellated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpellate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpellatein niyo ako till the kingdom come. Sir, may we ask, how's your relationship with these senators na kasama sa committee report niyo? Particularly sila Senator Shi, Senator Joel, Senator Jenggoy. Are you in speaking terms or nagkakatampuhan ba, sir? I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunos-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. But yung kahapon, synthesize lang namin yung partial committee report. No? Hindi talaga kasi kung lahat,
Alam nyo naman, more than 400 pages. So, yun. I'm ready for your questions. So sir, after nyo na ma-present yung chairman's progress report, ano po yung expectation ninyo? Do you think there will be more Blue Ribbon Committee members na makukumbinsi na po na mag-sign doon sa partial committee report? Hopefully, kasi yung challenge is now on them. Ano? If they want to interpolate me, if they want to amend or introduce amendments, if they want to modify, or even if they want not to adopt the partial committee report, then they should sign and get on with it. Ano? Hindi pwedeng nakabiten forever. Kailan talaga mayroong conclusion. Now, the reason why I delivered the chairman's progress report and I did it via a privilege speech, kasi hindi naman pwedeng buuin natin yung buong report kasi napakahaba. Yung kahapon nga lang partial committee report lang, pero hati na nga yun, yung tinapos natin as far as the 7th or 8th hearing, almost 1 hour na eh. So, you can just imagine kung full report, baka abutin tayong 2 oras sa sponsorship pa lamang. So it was done not without reason and intent. So, once you gathered enough signature, immediately, sir, i-report out nyo na ito sa plenary? Yes, hindi na yung ganitong parang synopsis or synthesis, kundi yung full content doong partial committee report. Para na sa ganon, maging mas productive at saka mas exhaustive yung deliberation, yung interpellation. So we can decide once and for all, at least the majority members of the Senate, not just the committee members, kung ano yung portions na i-adapt, kung ano yung portions na i-delete, or i-adapt or i-delete altogether. Pero sir, yung pinaka-highlights ng partial committee report, halos nabanggit na po yun doon sa chairman's progress report kahapon. Yes, yun yung mga distinct parts from the original. No? Pinili talaga namin yung hindi maapektuhan yung wholeness ng partial committee report. Kaya mga highlights yun. Particularly, kaya sabi ko nga, di ba, reform and referral package. Kasi kasama doon yung mga list of possible legislative proposals, like strengthening the ombudsman and the DOJ. Sa ombudsman, kasi ako coming from my previous life as sa law enforcement or as a law enforcement officer, hindi lamang yung parang preventive or yung parang remedial, kundi kailangan meron din punitive na aspect. In so doing, kung may punitive, it will serve as a lesson or warning to the others who may have the capacity or potential to commit the same crimes or the same misdemeanors. So sir, i-copy furnace nyo na ba yung ombudsman at DOJ o nag-request na ba sila ng copy? That is the next move. Moving forward, pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. No? I might be violating some rules of the Senate. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magamit naman ng ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila. So, for now, sir, walang bagong BRC member ang nag-express na ng intention to sign the partial report? Wala naman nag-indicate as of yesterday or as of now as we speak. Sir, according to Senator Jinggoy Estrada, hindi naman daw masama ang kanyang loob, pero kung napagbigyan daw siya na makapag-interpellate sa inyo kahapon, ang itatanong daw niya, una, kung alam nyo na daw sino yung mastermind sa flood control anomalies, at pangalawa, sapat daw ba yung isinole ni na dating DPWH Undersecretary Bernardo at Henry Alcantara na ngayon ay mga state witness doon sa flood control anomalies? Kasi kung pinagbigyan ko siya and I yielded the floor, I would be very inconsistent. Kasi sinabi ko na until then or until I gather the necessary signatures para makapag-report out ako, I'm not yielding the floor. So, tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto nyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo.
Wala namang masamang pumirma. I cannot understand for the life of me, bakit hindi ka pipirma? Si Senator Erwin nga, di ba? He already indicated or manifested na may mga disagreements siya, but still he signed para lang mapag-usapan, para kung ano yung hindi siya nag-agree, may introduce na as amendments or i-discuss namin by way of interpellation. So, ganun dapat. So, kaya hindi ko maintindihan, pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, di-dissent ka, at least pumirma ka. So talagang mahirap maintindihan. Except for one possible reason, at ito in-indicate naman, sinabi naman ni Senate President, kasi noong sinabi niyang tutulungan na lang kita na mag-gather ng signature. So he called, I think he called some of them. And at least one member of the majority was, candid enough to admit to him na pasensya ng SP kasi may nakiusap sa akin taga-minority. So I can just surmise, based on that response, na posible rin, I'm not passing judgment on any senator for that matter, particularly members of the majority bloc. Pero possibly, baka meron din nakikiusap na para hindi ma-report out. Kasi yung nangyari sa mga pagdinig, medyo, maski pa paano, may effects sa kanila, di ba? At least yung mga na-mention. So kung i-report out pa ito at mame-mention na naman, yun lang ang iniisip ko. Kaya possible na, hindi lang possible, talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. Before May Ann and Daniel, so sir, would you like to address yung sana itatanong sa inyo ni Senator Jinggoy? Alam niyo na ba yung mastermind at sapat na yung isinole? Sinagot ko naman siya nung meron kaming tete-a-tete doon sa sidelines, di ba? Nung tinabihan niya ako. Sabi ko, hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong, the whole caboodle, Dahil, well, sabihin natin merong mastermind sa isang lugar. Kasi ang tinaki lang naman natin, sinabi ko, microcosm, representative samples of the extent of corruption sa flood control projects like Bulacan First District Engineering Office at saka yung Oriental Mindoro. Now we intend, and as we are now gathered here, tuloy naman yung mga teams na sabi ko mag-extend kayo hanggang Visayas and Mindanao para lang makita natin how widespread yung corruption pagdating sa flood control projects. Ang next way forward also is to scrutinize yung mga, di ba pinakita rin namin, scroll namin yung mga letters from different lawmakers, congressmen and senators requesting for allocables. Kasi ang isa sa recommendation namin, alisin na natin yung allocables, alisin natin yung leadership fund altogether, saka insertions. Mag-stick na lang tayo sa mandate talaga ng lawmaker or legislator na mag-legislate, hindi yung mag-insert ka only for the purpose of or the intent of implementing it para makakuha ng kickback. So isa yon. So but we will zero in on allocables that were given due course by the DPWH, pinagbigyan. Tapos further we'll zero in on the projects na pinagbigyan na merong defects, substandard. Hindi naman yung altogether, lahat ng allocables, because at that time, or even up to now, hindi naman talaga illegal yung allocables. Although, I personally believe, it's not proper. It's not appropriate for legislators na magre-request ka sa agency for what? Well, probably they'll say, para sa constituents. Pero saan ang galing ang pag-aaral niyan? Kaya gusto ko, di ba, magkaroon ng horizontal and vertical convergence, meaning may coordination ko sa local government units na nangangailangan. Tapos naka-coordinate ka rin sa mga agencies na mag-i-implement. Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong. So yun ang way forward na zero in hanggang ma-determine natin how many projects among those allocables as requested and given due course yung na-implement at naging ghost project or substandard. Nandun ang mali, nandun ang napakamali. So, meron kaming mga in-inspection na suspectedly may defection project. Sir, yung tanong na kung enough na ba yung sinole ni na state witness sa Bernardo and Alcantara, is it
Kayo ba ang pwede only my mag-get- own opinion based on my dealings with Yusek Bernardo Mhm. and based on what I know, do sa extent ng kanilang participation, I don't think enough. Kasi lumabas na naman na si Yusek Bernardo, di ba, nag-commit siya ng 1 billion ba? Mhm. And 1 si billion. Henry Alcantara, I think 200, 300 million. I don't think those, yung restitution na yon enough. Mhm. As far as I know, no, na naging participation nila do sa flood control anomaly. Who will determine ba, sir, kung enough na yun? Ano yon? Yung korte? I think that's covered by a MOA between the state witness willing to restitute and the DOJ, yung kanilang witness protection program. So sila yung nag-aral doon. Pero sabi ko nga, kung ako yung masusunod, it's way below what should have been restituted or offered to be restituted. Okay. Mayan and then Danielle. Sir, balikan ko lang yung tungkol sa mga ayaw pumirma sa committee report ninyo. Sabi nyo yung isa, candid enough to say na, kasi may nakikiusap. Sir, katanggap-tanggap ba yan na gano'n na lang pag makiusap, hindi na lang pipirmahan yung isang legitimate document naman, sir, ng Senado? Human factor. And I understand. Sabi ko nga, while I disagree, naintindihan ko yung kanilang mga rason, whatever reasons they have, for not signing. Kasi lahat naman tayo, di ba? Merong human element within us. Hindi lahat ng tao napaka-rigid. Meron talagang flexibility somewhere. So, yun, while sabi ko nga, hindi katanggap-tanggap, pero dapat intindihin natin. Kasi alam niyo naman sa Senate, matagal yung pagsasama. Maski pa paano yung human element, yung human factor, yung human relations, papasok at papasok. Sir, nasabi nyo na kanina na possibly because dahil may mga maapektuhang pangalan na taga-minority. Pero sir, yung nasa recommendation nyo, for ano lang naman, di ba? Preliminary investigation lang Yeah. naman. What Ano is yan? so bad about it, sir? Wala. Kasi sabi ko, hindi naman ito hatol, hindi naman ito final judgment. Katunayan, between February 11 and now, until yesterday, may mga nag-develop na nga eh. Hinalimbawa ko nga si Senator Jinggoy, di ba? Dahil merong mga projects na attributed sa kanila, yung worth 355 million pesos. Tapos sinupi na, I think, sinumon ng ombudsman yung ating LBRMO. Hindi nila makita yung direct link do sa insertion ng proponent, si Senator Jinggoy. So, in fairness to him, minensyon ko yung kahapon. Di ba na between February 11, kaya hindi final ito, there would be some or there may be some developments that could serve as a defense ng mga nabanggit dito. So, nilap namin, recommendation namin for preliminary investigation, further investigation, fact-finding investigation. Nandun naman lahat yun eh. It's up to the prosecutors ng DOJ at saka ng Ombudsman, sila mag-determine based on evidence na ipadala sa kanila at saka yung magagather pa nila kung sino yung papilan nila na information. Last na lang po for me. Sir, may we know kung ilang hearings pa and what is the possibility, sir, na makaharap pa si Zaldico knowing na nasa France nga siya, tapos nag-ano siya ng asylum? Paano po ba? Yeah. We will await the decision of the French government kung magagrant yung kanyang asylum. It is now incumbent upon this administration to oppose the application for asylum. Kasi hindi naman hindi naman yun siguradong ma-approve eh. Even yung kay dating Secretary Roque, wala naman nakakasigurado na yung asylum mag-grant. Kasi kung ang best I think yung best case nila para mag-grant yung persecution. Pero kung ganyan, so challenge ito sa government to really vigorously oppose yung application for asylum. And if and when he is returned to the country, doon ko plano na i-confront siya doon sa mga Marines. Kasi after all, kung yung 18 Marines ang papatawag natin, nanggagaling lang naman yung sinasabi nila kay Zaldico eh. So, there's no point. Pero sir, kasi 'di ba yung pag nag-apply siya ng asylum, habang hindi na bibigyan yon ng desisyon, hindi siya pwedeng pauwiin, sir, 'di ba? Yun yung sinasabi ng French Saka government. hindi pwedeng arestuhin. So, I posited a legal question to my staff as we were discussing or preparing the partial committee report, the chairman's progress report. Sabi ko, scenario, what if in-invite natin si Zaldico and he agreed and went to
the Philippine Embassy in France. Doon siya nag-testify under oath. Question, kung merong mag-move to cite him in contempt of the committee, tapos may mag-move na i-place siya under arrest, can we order the embassy personnel to put him under arrest and detain him there? I haven't gotten a parang categorical answer. Sabi ko, pag-aralan nyo. Kasi it might come to that because since Saldico knows that he cannot be arrested by the French government, so but the Philippine government, and mind you, the Philippine embassy grounds in France or anywhere in the world, any country in the world for that matter, Philippine territory yun eh. And kaya nga inoobliga natin yung magte-testify na nasa loob ng embassy para may jurisdiction. Di ba yung sa mga commission on appointments na confirmation hearings, we require them to be present inside the embassy para maging valid yung kanilang testimony. But the question is, this is a different matter kasi merong possibility na mag-contempt at ma-order yung arrest. So, we're still studying that, yung scenario if it comes to that. Ngayon, kung merong police attaché or military attaché na naka-assign doon sa Philippine Embassy o sa France, baka pwedeng doon i-detain hanggang that's outside the jurisdiction of the French government, di ba? French authorities, because he's being detained in a Philippine territory. But that's a good legal question to study. No? And wala pang nangyaring ganyan. So, unprecedented. So, pwedeng novel case ito kung darating sa Supreme Court. Kung valid ba na i-detain siya on orders of the Blue Ribbon Committee or the Senate President for that matter. Habang hindi siya nagsasabi ng totoo or hanggang hindi nalilift yung kanyang warrant na i-issue ng Senate. It's under study. Thank you, sir. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.